Ito ang Istorya Pinas. Umiinit pa rin ang tensyon sa paghalughog ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga matapos na madagdagan pa ang mga diumanoy mga army uniform ng China at mga baril at buhay na bala. At ayon naman sa post ng isang netizen, nakakapagtaka talaga ang mga lugar na pinagtayuan ng mga Pogo sa Pilipinas kasi ang Pogo sites ay nakatayo malapit sa mga base ng militar ng Pilipinas. Gaya ng Pogo sa Cavite ay malapit sa Sandy Point, Naval Base. Ang Pogo sa Bamban ay malapit sa Camp O'Donnell. Ang Pogo sa Porac ay malapit sa Basa Air Base. Ang Pogo sa Mandawi, Cebu ay malapit sa Benito Ebien Air Base sa Mactan. At ang Pogo sa Subic ay malapit sa Naval Operating Base Subic. Parang may pinaghahandaan talaga ang pagpasok ng Pogo sa Pilipinas. Tunay ba talaga na malapit na tayong salakayin ng China? Isa na rin si Senator Risa Hontiveros sa nagtatanong bakit hindi pa nagawa ng presidente na itutal ba ng Pogo sa Pilipinas. May pinoprotektahan ba? O siya mismo ay kasabwat? O siya mismo ay tumatanggap din ng payola? O totoo ba ang naging kanta ni Toto Kausing para sa Pangulo? May pugong silang, may pugo ng buhay, pugong bansa, pugong galaw, sa pugong lipunan. Kaya dahil sa kontrobersyang ito ang mga naging komento ng ating mga madlang netizen. Gising na mga Pilipino, napapaligiran na kayo ng mga inchik. Pag nagkakataon, papatayin nila lahat ng pamilyang Pinoy pag pumutok na ang gyera. Dahil po siguro sa advice ng PAGCOR na malaking revenues ang mawawala sa gobyerno kapag pinalayas ang mga pugo. Tapos marami daw mawawala ng trabaho. Hindi nila alam na yung inilabas na pera ng pugo sa ating bansa ay pang-i-scam nila sa mga Pilipino at sa iba pang banyaga at bilyones kumpara sa kinikita sa mga pugo. I agree po. Kaya siguro mahirap talaga yan iban kasi may pumoprotekta na nasa taas. Malaki ang makukuha mula dyan but not considering those people or victims of pugo. I always have your back po, Sinresa. Malaki ang mawawala sa mga tiwaling opisyal ng bayan pag pinasarayan. Isa na dyan ang mga rimulya ng Cavite. They should be banned immediately and not this gradual nonsense that some are pushing for. Then everyone involved in this mess, he held accountable and punished. We can say that, ma'am. We can say that with all the resources and connections they have right now, ma'am. Pwede po natin sabihin ganun. Okay. Ngayon, Yusek, sabi ninyo, well, ang inyong trabaho anti-organized crime. Ano po ang tututukan ninyo? Pag-file ng mga kaso, etc. Pero sinili po namin, ang liit naman ng ahensya nyo. Although parang coordinating body kayo, ano ho, na may suporta from major agencies, DILG, PNP, etc. Ilan mo ba yung tao ninyo? Sa isang POA audit, sabi 16 lang ang tao ninyo. Yun nga po mamang ang PAOK po 40 plus lang po kami. Ngayon, 40 na. Okay. Opo. Opo. But yun nga ang tinitingnan po natin talagang marami po So kailangan po talaga namin yung tulong ng ibang ahensya. So kadalasan po talaga nanghihingi po kami ng tulong sa ibang ahensya para po masuportahan kami every time na may re-raid din po kami. Okay. So yung 40 plus na yon, ano po yung composition? Ilan yung abogado? Ilan yung mga parang may police operations training, etc. Para lang may ideya yung mga tao dahil parang palagi kayong nasa balita ngayon, I don't think people have taken notice of how many people do you have. Yeah, ako po isang retired general po ako sa PNP and then may mga kasama po rin ako puro retired po na galing po sa Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. Meron po akong isang galing sa Armed Forces of the Philippines. And then karamihan po mga estudyante po. Kaga-graduate lang po. But these are brilliant students na pag pinag-research ko po talagang nakukuha po namin yung dapat i-research. And I'm very proud of this team, ma'am. Dahil with such a small number, ma'am, nagagawa po namin yung dapat namin gawin. Okay, yung mga estudyante nyo hindi naman PNPA galing hindi naman galing sa Philippine National Police Academy na dati kayong hepe? Hindi po. Karamihan po dito yung mga magagaling po sa sa IT. Okay. Opo. Ngayon, Yusek Gilbert, alam ko naging TOIM din kayo, no? 10 outstanding young men at saka marami din kayong naging karanasan. Pero sa totoo lang,
Ano ho ba yung relasyon? Merong PAOK, may PAOK TF, merong NACTAF. Ipaliwanag nyo nga ho, parang layer-layer, yung mga anti-crime bodies. Ang PAOK, dati kasi ma'am, yung PAOK may task force sila eh. So Oh. may parang contingent po sila na mga sama-sama po yung AFP, PNP, NBI, meron po sila mga piskal. But now ma'am, hindi na po kami gumawa ng task force. Ano na lang po, yung commission na lang po, yung Presidential Anti-Crime Commission. But ang ginagawa po namin, pag may mga operation po kami, tumatawag na lang po kami ng mga makakatulong namin. So talagang yung 40 po na yon, yun na lang yon. And then pag may kailangan po kami na tao, nangihingi na lang po kami ng mga tao. And unlike po yung mga dati na talagang may sarili po silang task force. Okay. Yung NACTAF, ano naman po yun? Sa National... ano po yon? Dati po, anti-kidnapping po yun eh. Ah, Task force po. Ngayon po, meron na po kaming yung AKG, yung Anti-Kidnapping Group. Isang mm. malaking grupo na po yan sa Philippine National Police. So sa dami ng mga layer-layer na ahensya, so pasintabi po. Pero parang sa isip ng mga tao, pwedeng magturoan. Pwedeng walang accountability malinaw. Paano ho yun aayusin, sir? Kasi parang sa inyo, ay mukhang hilahod na kayo. Ano ho? Sa trabaho, may mga kaso pa sa court na kayo ang complainants o kayo yung parang haharap. Eh ano yung magiging papel ng iba? Kahit na sabihin na natin meron kayong authority to mobilize all other agencies of the PNP, AFP, DILG, etc. Ano ho yung pwedeng streamlining? Ano po, may delegation po kaming ginawa, ano. Kami Mhm, po kami po yung yung nag-intel work, kami po mhm, yung nagma-manage nung kaso, kami po yung nagpapatakbo ng operation. But yung sa investigation po, binibigay talaga namin sa Philippine National Police. Kasi mhm, po, them being yung meron po silang CIDG yung for the investigation, meron po silang ACG yung Anti-Cybercrime Group. Sa kanila na po namin binibigay yung pag-iimbestiga po para po even yung mga pag-attend po sa korte, ma'am, sila na po yung humaharap. Ngayon, kung kailangan po kami humarap sa court being the case manager, then pumupunta po kami. Sino ang may hawak, sino ang may custody ng evidence? Kasi mukhang sandamakmak, ano ho, yung nasamsam ng mga computer, sabi niyo may droga pa, may mga epektus dun sa mga torture chamber. Sino ho? Kasi magiging mahalaga ito kung may kaso man na gusto nating ipanalo. Opo, for these cases ma'am na hinawakan po namin, pag ang computer po ang nagko-custody po yan yung Anti-Cybercrime Group. Mhm. Opo. Pag yung halimbawa po yung CIDG ang ginamit namin, pag may iniimbestigahan po kaming halimbawa nag-torture and then yung mga ebidensya po, minsan yung korte po nilalagay po nila na magiging custodian halimbawa ma'am yung CIDG kung may makuha pong mga pera, kung meron pong mga sasakyan naman, minsan Highway Patrol Group. Pero dito po sa mga previous raids namin, ma'am, yung mga sasakyan, nandun po mismo sa sinisecure lang po namin doon sa mga Pogo hubs na nakuha namin. Kinakadena na lang po namin, tapos pinagdidikit-dikit na lang po namin. At Mhm. Ma'am Malu, siguro marapat lang na sabihin ko ma'am, lahat po ng ni-raid po na kung saan po ang PAO po ang naging lead agency. Lahat po ng ni-raid namin na mga Pogo Hub, sinasubject po namin yan ma'am for criminal and civil forfeiture. Meaning Okay. ma'am, meaning ma'am, yung mga buildings po, like halimbawa ma'am, dito sa may Pasay, yung buildings po na nakuha namin dyan ma'am, yung dalawang buildings na napakalaki. Under civil forfeiture na yon ma'am and criminal forfeiture. Meaning ma'am, may possibility na mapunta po sa ating sa gobyerno. Gayon din po yung sa Sun Valley namin. At itong sa Banban ma'am, ang custodian na po niyan ma'am yung PAO. Under criminal forfeiture na po yung mga yan. May mga ganun pa, ano ho, na dapat tingnan kasi yung mga kaso medyo tatagal. Ano ho yung pondo ng PAOK? Mukhang napakaliit. Ano ho? Parang kumbaga, ano yung PC na ilalarga ninyo? Dahil sabi ninyo, you don't know when this will end. Yes, ma'am. So far, ma'am, very very supportive po ang ating Executive Secretary Lucas Bersamin.
as to malaki po kasi yung ginagastos talaga ng per operation, ma'am. Imagine, ma'am, pag na-raid mo po yan, ma'am, automatic, ma'am, kayo na po ang magpapakain doon sa mga nahuli nyo. Kayo na po yung magpapakain doon sa mga nagbabantay dyan. Kayo na po yung magbabayad ng ilaw, ng kuryente, ng tubig. Kasi nagtatakbuhan na po yan eh. Tapos, habang naghihiring po yan, ma'am, kayo po yung gumagastos, yung dadalhin nyo sa korte, yung mga yan. Tapos pag karamihan po dyan na hospital pa, ma'am eh. Kasi yung iba nade-depress, so pinadadala natin sa hospital, tayo pa rin nagpapa-hospital. At yung pagpapadeport po niyan, tayo yung gumagastos, ma'am. Tayo yung nagpapadeport dyan. Ang mabigat pa dito, ma'am, pag alis ng mga dineport, ma'am, magdadatingan, ma'am, yung mga nanay. May mga naanakan po kasi sila eh. So, ngayon po, may mga alaga kami siguro na mga 8 o 12 bata na kami po yung sumusuporta sa panggatas, mga pampers, tsaka siguro yung paminsan-minsan inaabotan namin yung panggastos yung pamilya. But we're trying to coordinate with the DSWD, ma'am, kasi yun po yung isa. Kasi ayaw naming talikuran, ma'am, yung ganong responsibility, ma'am. Nakikita namin na na problema ito na hindi namin dapat talikuran. But I already informed the executive secretary about this. Sabi ko nga, pangit naman na hinuli na nga natin, pinadeport natin yung tatay, tapos yung anak, pababayaan pa natin. Oh. So ilan ho ngayon yung bali inampon ninyo o naiwan sa inyong custody na inaalalayan ng PAOK? May mga 12 bata po kami ngayon, na pati yung nanay, na hindi naman po inaalagaan, but pag nangangailangan po sila, magkasakit yung anak, tatakbo po sa amin. Pag kailangan po ng panggatas o pampampers, yun po tumatakbo sa amin. Pambayad dun minsan sa bahay. Dahil wala na. Kasi wala na po yung tatay eh. Mhm. Siyempre, hindi na po sila magkaroon ng contact. So, Mhm. nakakaawa din po. Yun ho mga nahuli na parang meron pang pending cases o kailangan pang mag-testify. Yung mga kinasuhan natin, ma'am, for yung nagpapatakbo po ng mga pogo na yan, especially yung mga bosses po na naiwan. Nandito pa po yung mga yan kasi may kaso po. And those who are involved in torture or those who are inflicting harm dun sa mga workers, ma'am, nandito pa rin po sila nakakulong. Kinasuhan po natin yan. Kasama po yung mga witnesses, ma'am. Yan, siyempre, aalagaan mo rin po yung mga witnesses and those who are complaining, yung mga complainants po, ma'am. Aalagaan mo pa rin po yan kasi hindi naman ho kailangan padala mo kagad sa China yan o sa bansa nila kasi kailangan mag-testify muna po sila dito. So, kailangan alaga pa rin po natin yan. Alright. Yusek Gilbert, so marami kayong trabaho pero marami ring panganib na hinaharap. Ano po? Ano ho yung risk? Wala ho ba so far na naging banta sa security o safety ng mga PAOK personnel? Sa mga threats, ma'am, may mga natatanggap na rin kami. And surprisingly, mga 3 days ago, ma'am, may nahuli po kaming isang torturer o yung isa po siyang enforcer ng Pogo. And nakita po namin while he was browsing yung yung cellphone niya, nakita po namin may mga patay dun sa cellphone niya, siguro yung mga sinaktan nila, yung mga pinatay po nila. Hindi ko alam bakit kailangan mong picturean yung mga patay, yung mga napatay, So surprisingly, nung pag-browse niya, nakita ko po yung picture ko doon sa cellphone niya. Sabi ko, di ko lang alam kung kung ano yung intention niya of having my pictures inside doon po sa cellphone mo. Mhm. Sa iba po ninyong personnel, yung 40 brave men and women ng PAOK, wala pa ho bang mga nababalita na panganib? Kasi po, ma'am, meron po, ma'am, may mga threats kasing natatanggap, may mga nagpaparating na mag-ingat kayo. Pero ma'am, trabaho lang naman kasi ito eh. Ang iniintindi lang po namin, kami pong mga nasa PAOK, siyempre yung pamilya po namin. Yun lang naman po. Pero as far as yung trabaho po, trabaho lang to, wala naman pong personal. So, Yusek Gilbert, dahil sa napakadalas nasa balita kayo, no? Ang Senate ho, yung ilang senador sa mga hearing, lalo na nung matapos yung closed door, executive session, sabi nila dapat i-ban na ang mga pogo. Yun din ho ba ang damdamin ng PAOK? Kagaya ma'am ng sinabi ko kanina,
Yung negative kasi, Mm. it outweighs, ma'am, yung benefits na it promise us na magbibigay ng trabaho. Ang nakikita ko, it brings more crime dito sa atin, tsaka shame dito sa bansa natin. So, mas maganda siguro, ma'am, ano? Para sa akin po, opinion ko lang, tigil na lang po natin. Meron hong parang mga parang issue na labi-labi pa, no? Parang sabi ninyo, siguro mga 300 pa yung inyong tututukan ng investigasyon. And then you made a comment na you don't even know when this will end. Ano ho yung dapat bantayan sunod ng mga tao sa trabaho ninyo? Kasi may mga kaso na pending ngayon o na sumitin na sa korte, pero alam niyo naman na napakabagal ng judicial process ano ho, sa Pilipinas. Ano ho yung next steps na sa tingin ninyo dapat performance indicator na tayo'y medyo nagwawagi naman laban dito sa mga illegal na pogo. Ma'am, yun po siguro yung magandang tandem namin ngayon. Nandiyan po si Executive Secretary Lucas Bersamin na dati pong Justice Chief. At nasasabi namin na ano na pwedeng napapakiusapan po namin yung mga court na baka ma'am o sir pwede po nating i-rush na ito dahil po kailangan paalisin na natin ito. Kailangan po i-deport na natin. So, yung ibang kaso po namin medyo mabilis po yung nagiging dating proseso. Mabilis po. Pero ilinaw lang po natin, yung hubang sa Porac ay nagkaroon ng leak noong warrant of arrest? Meron po. Kasi nasa court pa lang po kami o yung mga tao namin. May nagpadala na po ng video na nagtatakbuhan na po yung mga tao palabas. So, pinaimbestigahan na po yan ng Supreme Court and si Executive Secretary Lucas Bersamin pinapaimbestigahan na rin po. So, ibig sabihin, dapat may babala din tayo sa mga West, ano po? At parang tipong pwede kasing sila ang tipster kung may mga raid or operation kayong gaganapin. Pwede pong ganun. Pwede rin pong sa police, pwede rin pong sa mga kasama namin. Ano? Kaya nga sabi ko kailangan imbestigahan na to. Kasi ma'am, hindi lang po ito yung first time na nangyari. Even yung sa Banban po. Parating pa lang po kami, nag-aalisa na eh. So, buti na lang po, naharang namin, ako mismo, yung mga PAOK, yung dalawang gate, naharang namin. Sinarang na lang po namin yung mga sasakyan namin para hindi po sila makalabas. Pero, mga nasa gate na po sila. So, marami po, mga 3 beses na po nangyari sa amin ito. So pwede kayong maisahan ng kahit sino ano o kahit anong ahensya. So Yusek Gilbert, kayo po'y retired police major general. Sa personal, ito ho ba'y pinakamahirap na kaso o issue na hinarap ninyo? Sa akin ho, tingin ko ito ho yung isa sa pinakamahirap. Kasi nung panahon ho namin, ng mga kapitan, major, colonel po, kilala ko po yung kalaban ko eh. Mhm. Dito, hindi ko kilala yung kalaban ko. At yung kalaban, hindi lang simpleng yung nasa Pogo o yung mga ni-recruit ng Pogo, posible din yung mga protector ng Pogo. Ganun po ba? Opo, kaya nga po sinabi ko, hindi ko nga ho alam kung sino yung kalaban ko dito. So, kung dati, nag-iingat ako. Ngayon talagang sobrang maingat po kami. Hindi ko kaya maging ningas Kogo naman ito. Sabi nila parang tipong, o sige, ipasara na yung mga Pogo. Pero dati ho, si dating Pangulong Duterte, tuwan-tuwa, parang invite them in. Parang medyo ngayon nagbabago yung ihip ng hangin, pero posible ho na hindi naman lahat talagang pipirme sa ganong posisyon na iban ang mga Pogo. Opo, kanya-kanya po kasi ng interpretasyon niyan, ano. Pero yung sa akin po, kagaya ng sinabi ko kanina, kung ano lang po yung nakita ko and yung opinion ko po is kung ano lang po, basing doon sa mga experience namin at yung nakita ko po. Okay. So, Yusek Gilbert, kayo po inappoint, ano po, na director ng PAOK nung 2023 January, ano po? Opo. So, ngayon parang halos 15 months in office. Ano yung naging karanasan ninyo? May mga moments of doubt kayo na posibleng magampanan ang trabaho ng PAOK? Saan kayo pwedeng tulungan pa to do your work better? Ma'am, nagpapasalamat po ako na nandyan po kayo yung media. Kasi po, sabi ko sa sarili ko, nung nagkakaroon na po ako ng doubt, sabi ko, the only entity na makakatulong sa akin, ma'am, yung media, kung nagda-doubt po ako. And of course, si Executive Secretary Bersamin, malaki po yung tulong po na ginagawa sa akin. At yung suporta
na binibigay niya po. But yun nga ho, yung media, it plays a big role po dito sa pagkaka-expose nitong mga activities na nangyayari sa loob ng illegal Pogo hubs. Pero talagang katulad sa West Philippine Sea, araw-araw nasa balita, medyo na-excite lang yung mga tao. Ang pwede niyong harapin is dahil nasa media nga kayo, babad, baka merong unbridled expectations ng results. Marami pong dumadating sa akin na ganyan, ma'am, na ano ba yung end game mo, baka later on, baliwala lang yung ginagawa mo. Hindi ko na lang po masyadong pinapansin kasi yun po yung mga formula kung bakit hindi ho nagiging successful yung isang objective once na nagpadala ka po sa mga ganong klaseng chismis o mga impormasyon. Mga marites at tolits, ano po? Pero meron Opo. ba kayong mga personal goals? Halimbawa, parang you'd be happy to see what? Anong result? Ako, ma'am, natutuwa lang ako, kwento ko lang, yung mga anak ko kasi hindi nakikialam sa trabaho, kaya never na nakialam sa trabaho. But now, nagtatanong na sila eh. Sabi niya, Dad, totoo ba yun? Napasok na tayo ng mga Chinese dito and our politics are saturated na ng mga Chinese eh. Tapos everyday nagtatanong sila and everyday, sabi nila na pinag-uusapan daw sa school. Yung nangyari kay Mayor Guo, pinag-uusapan daw sa school. Sabi ko, ma'am, parang nade-develop yung pagiging patriotism ng mga bata ngayon. Sabi ko, parang nabuhay pala nitong kaso na to, yung patriotism ng mga bata na dati hindi ganun, ma'am. Kasi yung mga anak ko is the usual teenagers, the usual youth natin na pa-TikTok. Now they're, ang pinag-uusapan nila itong, nakamatsyag din sila, ma'am. Kaya natutuwa ako. Siguro, ma'am, yun yung motivation ko kung bakit ginagawa ko pa ito kahit alam ko naman na delikado. All right. Pero parang sa huli, talagang dapat magkaroon sana ng progress. Ano ho? Hindi lang ho panganib sa national security o panganib pati sa politika natin dahil magkakahalalan. So meron ho ba yung parang gustong sabihin sa mga tao na bantayan natin ang mga kandidato at kung may relasyon sila sa mga illegal na pogo? Yes, ma'am. Siguro naman, eto ma'am, sapat na po yung ginagawa natin. This is an eye-opener already, ma'am. Para doon sa mga botante natin na na kailangan maging mapagmatsyag tayo, kailangan marunong tayong mamili. Kasi parang binibenta nyo na yung future natin once na nagkamali po kayo doon sa mga iboboto nila sa susunod. At dun sa mga binibigyan ng proteksyon o nasa protection circle nitong mga pogo, taong gobyerno, nasa uniform services, etc. Ano yung gusto ninyong sabihin sa kanila? Baka naman makumbinsi pa na maging mas matuwid sa kanilang pamamaraan. Siguro ma'am yung mga tao po na yun ma'am once upon a time ma'am naging patriotic din sila eh. Siguro balikan lang uli nila ma'am, baka nakalimutan lang o kaya siguro konting paalala lang kasi ma'am nandun pa rin yun eh. Dapat lagi tayong nakapokus kung public servant tayo. Kung ano ba yung tama, ano ba yung serbisyong tama na pwede nating ibigay sa mga tao at sa pamilya natin. Di pa kayo napapagod, Yusek? Hanggang kailan ang inyong pasensya at PC?